Ang ating bisita pinanganak na may cleft lip palate. Ito ang dahilan ng kanyang pagkamahiyain at panghihina ng loob. May mga pagkakataon din na siya ay pinagkakatuwaan at binubuli ng iba. Pero nag-focus siya sa pagmamahal ng kanyang pamilya at ng passion niya sa pagkanta. Hanggang isang araw, may nakadiscover sa kanya through a live streaming app. At maraming celebrities ang nagbigay ng suporta. At ang the best dito, nakasama pa niya sa performance ang hinahangaan niyang si Ice Sigera. Lahat ng kanyang insecurities doon ay naglaho na dahil all this time, ang kalaban lang daw niya ay ang sarili niya. At ngayon, punong-puno siya ng pangarap at pag-asa, kaya excited na din siyang i-share ito sa atin mga kada. Get ready to sing along with Jerome Castañeda dito sa Kada Umaga. Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You get by with a smile. You can win at everything, but you can try. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. No one ever said that there's an easy way. When they're closing all their doors and they don't want you anymore, this sounds funny, but I say it anyway. Oh, even if I have to fetch you every day, you get by with a smile. You can never be too happy in this life. In a world where everybody hates a happy ending story, it's a wonder love can make the world go round. But don't let it bring you down and turn your face into a frown. You get along with a little prayer and a song. Do-do-do, do-do-do. Let me hear you singing. In a world where everybody hates a happy ending story, it's a wonder love can make the world go round. But don't let it bring you down and turn your place into a frown. You get along with a little prayer and a song. Lift your hand, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You get by with a smile. Now it's time to kiss away those things you're like. Do-do-do, do-do-do.
Aga, dito ka. Parang gusto ko na lang namin panoorin, Jerome. Kaya nga. Pwede bang Sarap pakinggan ng boses. Can we stick around for the next set? Upo ka, Jerome. At bumati ka muna sa mga kada natin. Ayan, hello po. Magandang umaga po sa mga kada squad at sa mga nanonood po. At pwede po bang bumati? Oo naman. Of course. Binabati ko po yung tita ko sa lokal ng Japan, sa Osaka, si Miss Ari Okamoto. At po sa mga lokal po ng Barangay Perez po, ang aking pong kuya ay nandun. At syempre, ang pamilya ko po. At magandang umaga po, Miss Pia, Miss Emma. Magandang Good morning. umaga. Gusto man naming makinig na lang sa iyo na kumanta habang buhay. Napaka-interesante rin kasi at nakaka-inspire din ang kwento nitong si Jerome. Diba, Jerome? Interesting na journey ninyo dahil meron ka rin pinagdaanan noon na buti, hindi naging hadlang para i-pursue mo yung pangarap mong maging singer. Can you tell us more about this, Jerome? Ayan. Kasi po, pinanganak po ako with cleft lip and cleft palate po. And grabe po kasi yung journey na yon. It will cost you a lot. Your family will cost you a lot of money sa mga surgeries po, sa mga medical expenses po. Buti na lang po may tumulong po sa akin na foundation na naoperahan po ako ng libre. Yung 2 surgeries ko po ay libre, pati po yung speech therapy, libre po yun. Pero after po kasi na operation, syempre nag-iwan po ng mark yung operation sa mukha ko, and then the people will recognize na I have a cleft lip. Tapos syempre mabubuli po ako because of my appearance, especially nung bata ako. Madalas po akong nabubuli nung nag-aaral pa po ako. Ilang taon ka nung nag-undergo ka ng surgery? Baby pa lang po ako, like mga 9 months po yung first surgery, and then another po nung medyo malaki na po ako, mga 1 year old or 2 years old po. Tapos yung speech therapy, tuloy-tuloy ba yun? Or meron lang limit yung hangganan? Fortunately po, yun sa akin po, after po nilang i-assess yung speech ko, sinabi po nila, no need na daw because I was blessed with a clear speech daw po, sabi po nila. Okay. Pero, in the so it never affected your speech naman pala. Oo. Pero bakit inulit yung surgery, Jerome? Diba usually yan, 1 surgery is enough? Opo. Isang surgery po is to close po yung gap sa may lips. Okay. And then another surgery po is to close po yung palate po mismo. Magkahiwalay po na surgery po yun. At least bata ka pa. Opo. Oo. Nabanggit mo kanina na nung bata ka pa, nabubuli ka, pero yung pinaka naging kalaban mo, yung sarili mo. Pwede bang maikwento mo sa mga kada natin kung bakit? Opo. Ganito po kasi yung story po nun. Ikwento ko na lang po na yung high school teacher ko po dati is nabully po niya ako before. Parang naging icebreaker po ako nung classroom po namin. Sa mga discussion niya po, I was the icebreaker. Tapos sinasabi niya like, bukod sa speech ko, like kamukha ko daw po si Elmo. And then kumalat po yun sa campus po namin. Most of the student, they call me Elmo. Tapos they mimic the way I talk sa corridor and even exaggerated the way I speak. Yun, medyo masakit po yung part na yun. Pero alam niyo po, may mga tao po na nagtatanggol sa akin. At pinaramdam po nila sa akin na accepted po ako. And alam niyo po, dati po mahirap lang po kami at wala po kaming ganung pera. At meron pong field trip dati before, naalala ko lang po, wala po akong pambayad sa field trip. Etong mga tao po na to, nag-aambagan po sila para makasama po ako dun sa field trip. Plus, pinagtatanggol po nila ako. Doon ko na-realize na mas marami pa rin pong taong nagmamahal sa'yo kaysa tao na humuhusga sa'yo at nanlalait sa'yo. Marami pa rin handang tumulong sa'yo. Opo. Dito naman sa singing, paano ka napunta dito, Jerome? Siyempre po nung bata po ako, mahilig na po ako kumanta, pero bahay lang po. And wala po nagsasabi sa akin na magaling ka, na kailangan mo kumanta, kailangan mong i-showcase yung talent mo sa buong mundo. Until one time po, meron pong group of people sa isang live streaming app. Mga OFW po sila. Nag-request po sila na pakantahin ako. And then, meron pong nanonood na talent manager po doon. 2020 lang po nangyari. And then, after po niya ako mapakinggan, kinuha niya po ako, inampon po niya ako. Kahit wala po siyang kinikita sa akin, gusto niya lang po masuportahan po ako.
Yung singing mo. Yung singing ko. At doon nabuo yung loob mo kumanta. Opo. Oo. Sabi mo, Jerome, yung ang biggest kalaban mo ay yung sarili. Saan ka nakakuha ng kumpiyansa after being so hard on yourself all these years? Yes po, totoo po yun, Miss Pia. Naging hard po ako sa sarili ko because some of the people din po ay hard din po sa akin the way they talk to me, the way nila ako i-bully. Pero doon po ako nakakuha ng lakas ng loob sa mga taong nagmamahal sa akin at sumusuporta. Especially po yung mama ko po, yung papa ko. Madalas po, pumupunta po yun sa school pag nagsusumbong po ako na may nambubuli sa akin. Pinupuntahan po nila. Tapos yung mga classmate ko po talaga na hanggang ngayon kaibigan ko pa rin po sila. Sila po talaga yung sumuporta sa akin, nag-push. Doon po ako nakaahon sa mababang kumpiyansa sa sarili. Hindi na po ako naging hard sa self ko. Natanggap ko rin po eventually yung self ko. God bless those people, Yes. ano? Talaga namang dito tayo humuhugot dun sa mga nagmamahal. Sino-sino pang celebrities, Jerome, ang tumutulong sa'yo? Ayan, syempre una-una ko pong babanggitin si Kuya Ariel Rivera po. Ayan, kasi nung pong first TV exposure ko po noon, may mga sinabi po siyang encouraging words sa akin na talagang tumatak sa akin. And actually, after po ng TV exposure, magka-Viber po kami ni Kuya Ariel. Ang TV exposure nito, yun yung singing Yes, contest yung ba yan? singing contest po. Sabi ko po, Kuya Ariel, parang medyo late na po ako nag-start. Tapos nagkwento po siya, nag-start po siya ganitong age. So, it is never too late daw, sabi niya. You have to keep singing, sabi niya po. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!